Nang tuluyang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kasunduan ng kapayapaan ay nagpilit sa Finland na isuko ang teritoryo ng Karelia sa Soviet Union. Dahil dito, 420,000 na mga Finn ang napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan at lumipat sa kabilang panig ng bagong hangganan. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang istasyon sa hangganan ng Soviet, ang dating Finnish ex-komando na si Atami at ang kanyang aso ay sinusubukang pumunta sa Karelia. Matapos tingnan ng mga gwardya ang kanyang pasaporte ng ilang minuto, sa wakas ay pinayagan din siyang makatawid. Sa umaga, natagpuan ni Atami ang dati niyang bahay kung saan pinatay ang kanyang pamilya noong panahon ng digmaan. Habang tinitingnan niya ang paligid, napaiyak siya sa mga alaala na nakatanim sa bawat pader at nakakita siya ng larawan ng kanyang pamilya. Samantala, sa Siberia, ang commander ng Soviet Red Army na si Igor ay pinalaya mula sa kanyang selda. Binanggit ng isang nakatataas na opisyal ang kasaysayan ng labanan ng grupo ni Igor. Sinunog nila ang buong mga baryo at malupit na pinatay ang mga sibilyan, kabilang na ang pamilya ni Atami. Ito ang naging dahilan kung bakit naghiganti si Atami sa pamamagitan ng pagpatay sa mahigit 300 sundalo ng Red Army at naging isang alamat na kilala bilang, ang Immortal. Alam ng hukbo na si Atami ay nasa kanilang bansa, kaya nangako silang babayaran ng malaki si Igor kapalit ng pagpatay sa kanya. Balik kay Atami, ginugol niya ang buong araw sa pagbabaklas ng kanyang bahay, pati na rin ang bahay ng aso. Lahat ng maayos na kahoy ay inilagay niya sa kanyang truck, at ang mga walang silbi ay sinunog sa isang tumpok. Pagkatapos, nagsimulang bumalik si Atami at ang kanyang mga aso papuntang Finland. Makalipas ang ilang oras na pagmamaneho, nakita ni Atami na hinaranggan ng isang truck ng hukbo ang kalsada. Napilitan siyang huminto at nakita niyang may isa pang truck na paparating mula sa likuran. Humingi ng kanyang pasaporte ang isang sundalo at dinala ito sa pangalawang truck kung saan sinuri ni Igor upang kumpirmahin na ito ang kanyang target. Nagpadala si Igor ng isa sa kanyang mga tauhan na nagsindi ng Molotov bomb habang ang isa pang sundalo ay humugat ng kutsilyo. Naghintay si Atami hanggang sa makalapit ang lalaki, sa kanya binuksan ang pinto at hinampas ito, dahilan upang ang bomba ay sumabog at magliyab ang kanyang katawan. Pagkatapos, umatras si Atami gamit ang sasakyan upang sagasaan ang sundalong may kutsilyo, na siyang nagpadala sa katawan nito na lumipad at tumama sa bintana ng sasakyan ni Igor. May isa pang sundalo ang nagpaputok, kaya umabant si Atami upang kunin ang kanyang sandata at hinayla ang lalaki papasok sa bintana habang sinasagasaan ang truck ng hukbo. Madali niyang pinatumba ang sundalo at lalo pang pinabilis ang takbo, desperadong makatakas. Tumawag si Igor ng ikatlong truck bilang backup at nagsimulang habulin si Atami ng parehong sasakyan habang sumabog ang Molotov bomb sa likuran nila. Nang magising ang sundalo, muli siyang pinatumba ni Atami at kinuha ang kanyang sandata. Kaunti na lamang ang bala nito, kaya kumuha siya ng bala mula sa lagayan ng sundalo upang muling i-load ito. Pagkatapos, nagkamalay muli ang lalaki, at pinilit siya ni Atami na siya mismo ang mag-reload ng baril bago niya ito tuluyang kunin. Ang sundalo ay labis na natatakot at nasasaktan, kaya may ilang bala ang nahuhulog mula sa kanyang mga kamay. Sa huli, huminto si Atami sa harap ng mga guho ng isang lumang gusali at pinakawalan ang sundalo. Nakaramdam si Igor ng isang patibong kaya pinanatili niya ang kanyang tauhan sa loob ng sasakyan kasama niya. Gayunpaman, ang mga lalaki mula sa ikatlong truck ay agad na bumaba at binaril ang sundalo. Dahil dito, mabilis na nabaril ni Atami ang lahat sa ulo. Pagkatapos, binaril niya ang gulong ng sasakyan ni Igor at sinabi ni Igor sa kanyang kasama na huwag gumalaw. Ngunit gumalaw pa rin ang tauhan, kaya binaril din siya ni Igor sa ulo. Hindi nakilala ni Atami si Igor, kaya hinayaan niya itong mabuhay at bumalik sa kanyang truck upang umalis. Pagkatapos nito, pinalitan ni Igor ang gulong habang naghihintay ng kanyang mga kasamahan na dumating sakay ng mga bisikleta. Sabay-sabay silang umalis upang habulin si Atami. Makalipas ang ilang minuto, nagpalit ng daan si Atami, ngunit sinundan ng kanyang mga humahabol ang kanyang bakas at hindi nagtagal ay napalibutan siya. Sinubukan ni Atami na barilin ang isa sa mga nakabisikleta, ngunit hinaranggan ng helmet ang lahat ng bala. Gumanti ng putok ang lalaki at kumilos si Atami kaya pisngi lamang niya ang nasugatan. Gayunpaman, nawalan siya ng kontrol sa truck sa loob ng ilang segundo at lumihis ito sa kalsada. Matapos ang kaunting pakikibaka, nabawi ni Atami ang kontrol sa kanyang sasakyan at bumalik sa kalsada kung saan muli siyang napalibutan. Mahigpit niyang minamasdan ang kanyang mga kalaban at napansin niyang may isang bisikleta na biglang bumagsak na walang sakay. Lumalabas na ang lalaki ay nasa ibabaw na ng truck at naglalakad sa mga kahoy upang makarating sa harapan at magpaputok. Narinig siya ni Atami at nakaiwas sa kanyang mga bala sa tamang oras.
Pagkatapos, pinindot niya ang preno upang mahulog ang lalaki. Habang patuloy na umaandar ang truck, nagawa ng lalaki na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagkapit sa grill. Nakakita siya ng kadena na may kawit at ginamit ito sa pag-atake nang makaakyat siya sa hood. Muling nakaiwas si Atami at biglang lumiko upang tuluyang mahulog ang lalaki. Umikot ang iba pang mga nakabisikleta sa kanya, ngunit sinagasaan siya ni Igor gamit ang kanyang truck. Nang ang isang biker ay maghahanda ng magpaputok, binangga ni Atami ang isang abandonadong sasakyan, itinulak ito laban sa biker na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay nito. Isa pang tauhan ang tumalon sa ibabaw ng truck at nagtungo sa bintana upang makapasok. Inatake niya si Atami at iniwan itong nakasabit sa pinto bago kontrolin ang manibela. Lumapit ang huling biker upang bumaril, ngunit mabilis siyang nadisarmahan ni Atami. Pagkatapos, kumuha siya ng pampasabog mula sa sinturon ng driver at inilagay ito sa gulong ng bisikleta, dahilan upang ito ay sumabog. Sumunod, kinuha ni Atami ang kadena mula sa harapan ng truck at ibinalot ito sa leeg ng driver upang ihagis ito palabas bago niya muling makuha ang kontrol ng truck. Ngayon, maaari na niyang paandarin ang kadena, na nagsisimulang umikot at hinahatak ang tauhan papunta sa hood. Hindi nagtagal, napunta ang ulo nito sa grill at humigpit ng husto ang kadena hanggang sa mapugutan ito ng ulo. Wala nang natitirang mga biker, kaya lumapit si Igor at naghagis ng Molotov bomb sa mga kahoy upang sunugin ang mga ito. Dahil sa galit, pinaandar ni Atami ang pampasabog sa katawan ng napugutan at inihagis ito sa kabilang sasakyan, kaya napilitan si Igor na tumalon palabas bago ito sumabog. Habang nagmamaneho si Atami sa kagubatan upang patayin ang apoy, tumawag si Igor ng karagdagang puwersa. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Atami upang asikasuhin ang natitirang apoy. Matapos painumin ang kanyang aso, ibinuhos niya ang natitirang tubig sa umiinit na makina. Nang hawakan niya ang sugat sa kanyang pisngi, nagawa niyang alisin ang bala. Sa sandaling iyon, may dalawang eroplano na nagsimulang lumipad sa ibabaw ni Atami. Mabilis niyang kinuha ang kanyang aso at bumalik sa truck upang umalis. Nang magsimulang magpaputok ang mga eroplano, lumihis si Atami sa kalsada upang makaiwas sa atake. Pagkatapos, pumasok siya sa isang abandonadong kamalig at naghintay ng ilang minuto. Pinaputukan din ng mga eroplano ang kamalig, ngunit nasira lamang ang ilang bahagi ng bubong. Pagkatapos, umangat ang mga eroplano bago mabilis na bumaba upang bombahin ang kamalig. Pinatakbo ni Atami ang kanyang sasakyan ng buong bilis, iniiwasan ang mga pagsabog sa tamang oras. Tinakpan niya ang likod ng truck ng malalaking piraso ng kahoy mula sa kamalig, na nagsilbing pananggalaban sa mga bala nang muli siyang paputukan ng mga eroplano. Di nagtagal, tumatawid na siya sa kagubatan, at ang isa sa mga eroplano ay lumipad ng mababa upang sundan siya habang patuloy na nagpapaputok. Biglang pinindot ni Atami ang preno, ngunit hindi na nakahinto ang eroplano sa oras, kaya tumama ang isang pakpak nito sa truck. Dahil dito, bumagsak at sumabog ang eroplano. Nag-antay pa si Atami ng ilang segundo, ngunit wala na siyang narinig na ingay, kaya dinaanan niya ang mga labi ng eroplano upang makaalis. Sa gilid ng kagubatan, muli niyang tiningnan ang langit at nagulat na wala na itong laman. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay at hindi nagtagal ay nagmamaneho na siya malapit sa bangin, kung saan muling lumitaw ang isa pang eroplano. Agad na nagpaputok ang piloto nang hindi nag-iisip at mabilis na naubusan ng bala, kaya nag-eject siya at hinayaang bumagsak ang eroplano patungo sa truck. Pinaputukan ni Atami ang mga tali na humahawak sa mga kahoy, at ilang tabla ang dumulas papunta sa harapan ng sasakyan, na bumuo ng isang rampa. Dumulas ang eroplano dito at lumipad sa ibabaw ng truck bago bumagsak sa malapit at sumabog. Nang makalapag ang piloto, pinaputukan niya si Atami ngunit hindi tumama ang kahit isang bala at kalaunan ay naubusan din siya. Lumapit si Atami sa kanya, ngunit napatigil nang makita niyang ngumiti ang piloto. Lumalabas na may paparating pang isa pang eroplano, kaya nagmadali si Atami na ibalik ang mga kahoy sa truck at umalis. Nagsimulang bombahin ng eroplano ang lugar, at napatay nito ang piloto sa proseso. Dahil sa mga pagsabog, nahulog ang truck sa bangin at bumagsak sa tubig. Sa kabutihang palad, may bulsa ng hangin na nagbigay daan kay Atami at sa kanyang aso na makahinga, ngunit mabilis na napupuno ang loob ng sasakyan ng tubig. Binuksan ni Atami ang pinto at pinakawalan ang aso upang makalangoy ito papunta sa ibabaw. Pagkatapos, lumangoy siya papunta sa likod ng truck upang pakawalan ang lahat ng kahoy. Ang larawan ng kanyang pamilya ay lumutang palayo at tinitigan ito ni Atami hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, muling lumitaw sa ibabaw ng tubig ang katawan ni Atami kasama ang isang piraso ng kahoy. Nailangoy siya ng aso at ginisang.
Makalipas ang ilang sandali, dalawang sundalo ang naghahanap sa lugar gamit ang bangka. Ipinaalam nila kay Igor na natagpuan nila ang truck, ngunit hindi ang katawan o ang mga kahoy. Samantala, nakagawa si Atami ng isang bolse gamit ang mga kahoy, kaya ligtas silang nakarating ng aso sa dalampasigan. Ang lugar na ito ay puno ng mga bangkay at mga labi mula sa digmaan, at sinuwerte si Atami na makahanap ng isang abandonadong tangke na may maraming pampasabog. Sa isang istasyon sa hangganan ng Soviet, naghihintay si Igor kasama ang maraming sundalo. Hindi nagtagal, dumating ang tangke na may dalang lahat ng kahoy at naglalabas ng napakaitim na usok. Matapos sindihan ng mitsa, pinatakbo ni Atami ang tangke patungo sa hangganan at nagpaputok ang mga sundalo, ngunit walang epekto ang kanilang mga bala laban sa tangke. Pagkatapos, uminom si Atami ng kaunting gasolina at ibinuga ito papunta sa makina gamit ang isang hose, na nagpaandar sa tangke ng mas mabilis. Nang malapit na itong bumangga sa hangganan, pinaandar ng mitsa ang mga pampasabog, dahilan upang lumipad ang tangke sa ibabaw ng harang at bumagsak sa kabilang panig. Nahulog ang mga kahoy, nasira ang ilang bahagi ng tangke, at malubhang nasugatan si Atami. Dahil sa presensya ng kanyang aso, nanatili siyang may malay. Alam ni Atami na malapit na siyang mahuli, kaya kinagat niya ang hawakan ng kanyang kutsilyo upang sirain ang kahoy hanggang sa talam na lamang ang matira. Pagkatapos nito, pinapunta ni Atami ang aso sa kagubatan upang iligtas ito at siya naman ay umakyat palabas ng tangke. Naghanda si Igor na barilin siya, ngunit dumating ang kanyang mga nakatataas at inutos na buhay siyang hulihin. Isang galit na Igor ang hinayla si Atami sa kanyang binti at sinipa sa ulo upang mawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang panahon, si Atami ay pinahihirapan sa loob ng isang tren patungong Siberia ng isang sundalo na patuloy siyang hinahampas gamit ang cable na nakakabit pa sa kahon ng kuryente. Nang tuluyang yumandar ang tren, pinaalis ni Igor ang sundalo at nagkwento kay Atami. Ipinaliwanag niya na wala siyang naaalalang mga biktima maliban sa isang batang lalaki na lumaban sa kanya gamit lamang ang isang kutsilyo upang protektahan ang kanyang ina at kapatid. Nang inig ang buong katawan ni Atami sa lungkot at galit nang mapagtanto niyang ang tinutukoy ay ang kanyang pamilya. Inihayag ni Igor na pinaire-piraso niya ang mga ito gamit ang isang bakal na pala at ipinakain sa mga asong gala. Sinabi rin niya na si Atami ay isang halimaw at hindi isang alamat, at dito rin siya magtatapos sa Siberia. Pagkaalis ni Igor, sumigaw si Atami sa matinding galit. Sa muling paggising ng kanyang paghihiganti, binaliktad niya ang kanyang katawan upang maitaas ang kanyang mga paa sa kisame at hinayla ng buong lakas hanggang sa makalaya. Narinig ng mga sundalo sa labas ang ingay at naglaro pa ng bato-bato pick upang magdesisyon kung sino ang papasok upang mag-check. Kinuha ni Atami ang talam na itinago niya sa sugat sa kanyang binti. Nang pumasok ang isang sundalo, nagkunwari si Atami na walang malay. Nag-alala ang isa pang sundalo dahil ilang segundo nang walang naririnig, hanggang sa biglang may marinig na putok at sigaw. Pagkatapos, may kumatok sa pinto. Binuksan ng sundalo ang maliit na bintana at nakita ang mukha ng kanyang kasamahan. Tinanong niya kung ayos lang ang lahat at tumango ang kasama. Binuksan ng sundalo ang pinto at nadiskubre niyang pinutol na ni Atami sa dalawa ang katawan ng lalaki at ginamit ito bilang papay. Sa sobrang takot, tumalon siya palabas ng tren. Ibinagsak ni Atami ang baril na kanyang nakuha at inayos ang kanyang buhok gamit ang dugo habang umuungol sa galit. Sa pangunahing bagon, ang mga nakatataas na opisyal ay masayang naghahapunan. Humingi si Igor ng kanyang bayad upang makaalis, ngunit pinilit siyang maghintay at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Samantala, nakarating na si Atami sa bagon na may kanyang mga kahoy at kumuha ng isang piko bago pumasok sa susunod na bagon. Doon, maraming batang sundalo ang natutulog, kaya maingat siyang gumalaw upang hindi sila magising. Isang sundalo ang lumabas upang umihi at pumasok si Atami sa isa pang bagon sa tamang oras. Dito, nakakita siya ng mas marami pang natutulog na lalaki at isa nakakabalik lamang mula sa kanyang pahinga. Agad na inihagis ni Atami ang piko sa bibig nito upang patayin siya. Nang siya ay lumingon, nadiskubre niya ang isa pang gising na lalaki. Mabilis niyang itinaas ang kama nito upang hindi ito makasigaw at paulit-ulit na sinaksak hanggang sa mamatay. Biglang umuga ang tren at may isang natutulog na sundalo ang nakabagsak ng bote na nabasag sa sahig. Walang nagising, ngunit napilitan si Atami na apakan ang mga bubog habang pinipigilan ang sakit. Ang tumutulong dugo mula sa kama ay nagising ang sundalong nasa ilalim nito. Kaya humiga si Atami sa sahig at gumulong papunta sa ilalim ng isa pang kama. Hindi matiis ang sakit mula sa mga bubog, ngunit nagawa niyang manatiling tahimik kahit nang hindi sinasadyang ma-activate ng kanyang kamay ang isang mousetrap.
Sa sandaling iyon, nabasag ang kama ng patay na sundalo at bumagsak ang katawan nito sa ibabaw ng isa pang lalaki, kaya napaungol ito sa sakit at nagising ang lahat. Tumakbo si Atami papunta sa labasan at kinuha ang kanyang piku, na ginamit niya upang isara ang pinto mula sa kabilang panig. Ang susunod na bagon ay puno ng mga gwardyang naka-duty, kaya umakyat si Atami sa ibabaw nito at naglakad sa bubong. Sa kasamaang palad, nataman siya ng isang tubo mula sa water tower at bumagsak ang kanyang katawan pababa sa loob ng bagon kung saan naroon ang mga gwardya. Agad na naghanda ng kanilang mga armas ang mga lalaki, kaya ginamit ni Atami ang tubo bilang panangga, at ang tumatalbog na mga bala ay nakapatay ng 2 sundalo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanilang mga armas at nabaril ang ilan pang gwardya, na bumuo ng tambak ng mga bangkay na nagsilbing proteksyon laban sa natitirang mga lalaki. Nagtago siya hanggang sa maubos ng mga gwardya ang kanilang bala. Pagkatapos nito, tumalon siya palabas at pinatay silang lahat sa pamamagitan ng pamamaril. Narinig ang kaguluhan, umalis si Igor sa hapag upang mag-imbestiga. Nakita niya ang labanan sa kabilang bagon at nagpasya na pakawalan ito dahil hindi rin naman siya babayaran. Lumabas si Atami at nakita kung paanong iniwan siya ng tren ni Igor, ngunit napansin din niyang ang bagay sa tabi niya ay isang missile. Samantala, bumalik si Igor sa hapag at basta na lamang hiniwa ang leeg ng isang opisyal. Pagkatapos, naglabas siya ng baril at binaril ang lahat maliban sa pinuno. Sa takot, inalok ng lalaki ang isang malita na puno ng pera at ngumiti si Igor bago rin siya barilin. Ang mga nagising na sundalo ay naghahanap sa mga bagon at natagpuan ang masaker na iniwan ni Atami. Nang lumabas sila, na-activate ang missile at sinunog ng apoy nito ang marami sa kanila. Sumakay si Atami sa missile, na kalaunan ay tumama sa pangunahing tren at nagpadala sa kanya na lumipad papasok sa pinto. Agad siyang tumalon kay Igor at nagsimula ang isang matinding labanan. Ginamit ng dalawa ang anumang bagay na malapit sa kanila, tulad ng mga bote, muebles, at maging ang mga kurtina. Matapos ang maraming santukan, nagawang madaig ni Igor si Atami at iniwan siya sa ilalim ng mesa habang sinusubukang umalis dala ang pera. Ngunit bumalik si Atami at napunta sila sa kusina. Itinulak ni Igor ang ulo ni Atami sa lababo upang subukang lunurin siya at nagsimula silang magsaksakan gamit ang mga tinidor. Matapos ang ilan pang suntok, ibinagsak ni Igor si Atami sa sahig at paulit-ulit siyang hinampas gamit ang isang kasangkapan. Pagkatapos, kumuha siya ng pala at muling hinampas si Atami hanggang sa ito ay mapalipad palabas. Habang bumagsak si Atami sa plataporma ng missile, tinanong siya ni Igor ng kanyang huling salita. Dumura si Atami ng bolt na kinuha niya mula sa base ng missile at tinamaan ang preno habang ang missile ay tumama sa tren. Tinagos nito ang bungo ni Igor bago sumabog sa isang napakalakas na pagsabog. Sa hangganan ng Finland, may 2 sundalo ang nakarinig ng kakaibang ingay. Biglang dumating si Atami sakay ng isang kariton na puno ng kanyang mga kahoy. Ipinakita niya ang kanyang nasunog na pasaporte at pinayagan siyang makatawid. Pagkalipas ng ilang panahon, gumagawa si Atami ng bahay sa kagubatan nang biglang tumahol ang kanyang aso. May isang grupo ng mga estranghero ang papalapit sa kanila, at naghanda si Atami na lumaban, ngunit napagtanto niyang naroon sila upang tumulong. Hindi napigilan ni Atami ang pag-iyak habang tinatanggap ang kanilang kabutihan. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications upang makapanood pa ng mga ganitong video. Salamat sa panunood.